Hindi ko naman po alam na minamarkan po pala yung mukha ko, tinatandaan nila. Bumalik na naman nung siya, nagabot ng sigarilyo. Dalawang isa sa akin, isa doon sa kasama kong nabaril, si Ernesto Ramos. Tapos umikot po siya, bumalik sa Alto. Napadaan namin nung nangyaring putukan, January 6. Pagparada nila, mabilis yung takbo ng sakyan, sabay preno. Pagbaba, binukas yung pinto. Pagbukas ng pinto, binunot nila yung isang maliit na baril at saka dalawang maba. Palapit na siya ng palapit sa akin habang nakatutok sa akin yung baril. Pagtutok niya sa akin, noong ka pa, sabi niya sa akin. Tapos, wag sir. Pumuputok yan sir, sabi ko. Paglapit niya sa akin, sabay, kinalabit niya, inagpas ko yung kamay niya. Tumama ko sa dito na ano-ano yung tenga ko. Kaso, yung makalawang putok niya, pinalo ko, tumama ko sa baba. Pagtama ko sa baba, nung nakita ko yung kapatid ko, nakakuano ng maabang baril, ginawa ko, dinapitan ko yung kapatid ko. Paglapit ko doon sa kapatid ko, akong inano niya ng baril. Sabay kasa. Nung kinalabit niya, naipit o. Awa ng Diyos. Natarantaw yata. Hindi ko namalayan, nakatutok na yung bumabaril sa akin. Kinampas ko, tumama ko sa may tibig ko. Hinawakan ko yung baril. Pag-awak ko, tinulak ko. Para mapalayo sa akin. Nag-agawan po kami sa baril, yung maliit. Nung itinulak kong ganun, napaupo siya. Sabay, takbo ko. Pero may tama na ako dito sa may dibdib. Pag galing po sa likod ng tent namin, sinundan mo ako ng tatlo, yung isa gumanon. Habang tumatakbo ako, binabarilo ako. Sunod-sunod yun. Awa ng Diyos o. Nung pagdapa ko, dahil may alambre na nakaano doon sa picket line, doon sa ano namin, sumabit o yung pako, tamang-tama o, naano-ano yung ulo ko. Tumakbo ako doon sa malayo, doon sa may tubuan. Doon ako na walan ng malay mo. Nung nagising na ako, nasa ospital na kami. Ako, karapatan lang ang inihi namin. Ang kinatatayuan ko po doon, mamatay na kung mamatay. Bahala ng Diyos sa akin, sabi ko. Si Mang Felix naman, muntik na rin makasalamuha si kamatayan. 1988, sa pagitan ng buwan ng June, tinangka akong dukutin. Subalit, nakita sila ng dalawang barangay council namin at nakapag-ipon sila ng tao upang humarang. Kaya't nang makitang naharang ang pagdukot sa akin, itinuloy ako sa barangay hall. Doon binugbog. Walang habas na pambubugbog. At dahil sa wala namang makalapit, kahit na may tungkulin pa, walang ipinalalapit na tao, hanggat hindi sila nagsawa ng kabubugbog sa akin. At nang magsawa sila, dinala ako at tinransfer sa Macabulos. Wala ding makasamang sibilyan. Basta sila lang, mga Yellow Army, ni Cory, at ang dalawang PC, Philippine Constabulary. At doon, muli, binugbog na naman ako. Hindi na makagulapay o hindi na makatayo. Tinatayo pa rin upang magsalita. Anong nalalaman kong sabihin sa inyo?
Sabi ko sa kanila, wala akong kasalanan kahit na si gobyerno, kahit na kanino. Wala akong kasalanan. Kung kaya pinapirma ako ng sapilitan, hinawakan ang aking kamay at inipit ng bala ang isa kong kamay upang pumirma ng sapilitan sa blanco na walang nakasulat sa papel na yun kundi ang aking pangalan. Kapag hindi ka pumirma, sabi niya, dito pa lang, papatayin na kita. Sabi ng investigador. Sabi ko, sige, patayin na ninyo ako. Nang banggitin ko yun, inubad ang aking mga damit. Buo, pati na brief. Inubad lahat. At nang ilabas ako, pinakita ang hukay na hanggang hita, ang lalim. At nang makita ko na yun, pinilingan ako. At pagkatapos, ibinalik sa opisina. At mabuti naman, at agad nalaman ng aking pamangkin at nailigtas nila ako sa tiyak na kamatayan, sabi ko. At dahil sa presidential guard ni Cory, yung pamangkin kong yun, kung kaya para bang ginagalang ng mga Philippine constabulary at ibinigay akong walang anuman. Sa palagay ko lang na ang mga kowang ko, Aquino, ang nagpadukot sa akin, tulad halimbawa ng ang isa kong batayan ay ang mga kapgo o mga Yellow Army nila ay kasama ang 6 na kapgo at 2 military o PC. Ang mga kawang ko, Aquino, ang siya nagpadukot sa akin, kung kaya lagi kong sinasabi, ang mga kawang ko, berdugo. Paano pa maniniwala ang mga magsasakang ilang taon nang pinapaasa? Paano magiging patas ang labanan sa gitna ng mayayamang Cojuangco Aquino at mga pobreng magsasaka? Saan sila pupulutin kung sakaling manalo nga si Benigno Ninoy Cojuangco Aquino bilang Pangulo? Sa kanyang bagong deklarasyon, hindi ba halatang ayaw talagang pakawalan ng mga Cojuangco Aquino ang kanilang minamahal na Hacienda Luisita? Bakit 5 years pa? Bakit hindi ngayon? Kasi in 5 years, expired na yung batas eh. Yung Carper, expired na yun. 5 taon lang ang buhay ng Carper eh. Hindi, mabubuka siya mabait doon para sa santo. Di ba? Na pinamigay niya raw. Pero hindi. Siguro, kung manalo, baka kaya niyang bayaran yung utang ng Luisita at pwede nilang burahin na. Sa alaala nila yan. Pero hanggang di nila nababayaran yan. Hindi nila nabipitawan yan. Lahat ng paraan gagawin nila. Kahit na magkagulo pa ang taong bayan sa Luisita. Bali wala naman ang buhay sa kanila, pinakita na nila eh. Sabi nga ng magkapatid na babae, di ba? 2 lang naman yata yung namatay, hindi 7 eh. May namatay pa rin. Ano sa kanila yun? Bilang na ng buhay? O ano ba halaga ng isang buhay? Yan is desperate statements of people who have no corporate social responsibility. Because, kung talagang gusto nila out, tanggalin nila yung TRO sa Supreme Court. Kasi inano na yun eh, for distribution na dapat yan eh. Kaya lang, bayaran nila yung utang nila. Yung inutang nila nung araw, bayaran nila. Ayaw nila mabayad ang utang eh. Ayun ang sumatotal niyan. Ayaw nilang bayaran yung inutang nila na ginamit nila yung lupa. Hindi sapat pambayad yung lupa eh. Kasi sa CARP, ang halaga ng lupang yan mababa lang. Hindi sapat sa pambayad. Kaya ayaw nilang bayaran yung tinatawag na deficiency judgment sa batas. Kasi pagka foreclose ka, tapos malaki yung utang mo, yung halaga lang ng lupa mo ay ganun lang, na benta, ang tinatawag dyan, hahabulin ka for deficiency judgment. Kaya, ayun ang kinatatakot nila. Pero dyan sila nagpasasa eh. Sa mga utang na yan, yung mga utang na yan, hindi ginamit lahat yan sa production. Hindi pwedeng malugi ang Luisita nang dahil sa mga utang na yan. Kung hindi nila ginamit sa iba.